Magandang umaga po mga kapuso. Nandito po muli tayo ngayon sa Senado matapos nga yung matinding tensyon na nangyari dito kagabi. Matapos ng lahat-lahat kahapon, nandito pa po tayo, nag-interview pa tayo kay Senador Bato de la Rosa. Pero pagdating ng gabi ay nagkaroon ng mga putok, sunod-sunod na putok dito po sa loob ng Senate halls. At base sa initial information na nakuha po natin, 15 shots were fired. So, ang sinasabi sa atin ay iimbestigahan yung sitwasyon. Pero hanggang sa mga sandali pong ito, wala pang resulta yung investigasyon na yan. Makikita po natin na napakahigpit pa rin po ng seguridad na pinatutupad dito sa Senado, dito sa main compound na Senado. Ito pong gate ay talagang hindi open, talagang binubuksan ng basta-basta at may mga barbed wire pa po. Lockdown ba? Hindi natin masabi na talagang complete lockdown ito kasi may mga nakakalabas-masok naman. May mga empleyado rin po tayo mga nakausap kanina at sinabi nila na hanggang sa mga sandali pong ito ay wala silang impormasyon, naghihintay pa rin po sila kung sila ay may pasok ngayong araw. Dahil posible nga po na dahil sa gagawing investigasyon ay maantala yung kanilang mga trabaho. So hinihintay din nila yung abiso kung may pasok. So sa ngayon, walang impormasyon from OSAA. Sinusubukan po nating tawagan si General Aplasca na siyang pinuno po ng OSAA, Office of Senate Sergeant at Arms. Pero hanggang sa mga sandali pong ito ay wala pa po siyang pagsagot dito sa ating mga tawag. Very limited pa yung information na nakukuha natin sa mga sandaling ito. Pero kagabi nakita natin na yung mga nanatiling senador sa loob na siyang dahilan kung bakit pumunta dito sina Secretary John Vic Remulla dahil para i-secure daw yung area, i-secure yung mga senador na nasa loob ay nagsiuwian na. Although, sinabi rin po kagabi sa press ko ni Senator Alan Peter Cayetano, ni Senate President Alan Peter Cayetano, na ready siyang mag-overnight. Pero kung talaga nga bang nag-overnight siya, wala pa rin tayong impormasyon dahil sinusubukan din po natin siyang tawagan. Halos lahat ng mga senador tinawagan natin pero wala pong sumasagot sa atin hanggang sa mga sandaling ito kahit na 6:38 na po ng umaga. At ang assurance ng ni Secretary John Vic Remulla, walang pag-arestong magaganap. Hindi nila arestuhin si Senador Bato de la Rosa. Ang sinabi nila, as of last night, nandyan sa loob ng Senado si Senador Bato de la Rosa, pero hindi natin masasabi yan. Pero sa ngayon, sinecure nila yung CCTV para maimbestigahan yung putukan. Dahil ang sinasabi ni Secretary John Vic, mukhang nagsimula daw yung pagputok, parang warning shot from OSAA. Dahil merong mga nanggagaling na tunog mula dun sa GSIS. Just to give you a context, magkadikit yung Senate building and GSIS kasi pag-aari ng GSIS tong Senate, nag-aarkila lang sila sa GSIS. So meron pong area doon, kung mag-forcible entry ang NBI, ay doon po sila dadaan. At kinundin na rin po ng ilang mga senador gaya ni Senator Joel Villanueva, Senator Mig Zubiri, ang insidenteng nangyari kagabi. Kanina, binalita na rin po natin na sinabi ni Senator Amy na meron na raw arestado na mula sa NBI Transnational Crime. Although sinasabi ni Director Matibag from NBI na hindi daw silang nandun pero may kumanta na raw. Lahat yan malalaman sa mga resulta ng investigasyon. At madagdag ko lang po na si Attorney Jimmy Bondoc na isa sa mga abogado ni Senador Bato de la Rosa ay nagsabi na magpa-file daw sila ng motion again for temporary restraining order. Dahil nga po sa supervening events na nangyari kagabi yung putukan na pwede nilang hilingin muli sa Korte Suprema na ipagkaloob na yung TRO sa kanila dahil nga po sa threat to life and liberty nitong si Senador Bato de la Rosa. Sa mga sandali pong ito, makikita natin dito sa kalsadang ito, papunta dito sa Senate, ay napakarami pong mga pulis dito sa buong perimeter na to. May mga truck-truck pa ng mga pulis na nag-aabang, naghihintay. At dito naman po ay nakaabang din yung mga supporters ni Senador Bato de la Rosa. So, kagabi meron na rin pong mga Explosive Ordnance Division, mga taga-investigador from Pasay Police.
and forensic team, mga taga SOCO na siyang nagsasagawa ng investigation dito kung saan sinamahan nila si Senador Bato de la Rosa para inspeksyonin yung mga lugar kung saan nagkaroon nga ng tama ng bala ng baril. So, yan muna ang sitwasyon mula pa rin dito sa Senado. Patuloy tayo mag-aantabay dito, no? Para malaman kung meron bang maibibigay sa atin na information after what happened last night. Yan muna ang latest sa sitwasyon. Balik muna sa studio.